Blessed are those who believe without seeing. John 20, verse Magandang 29. buhay mga katiyats. Welcome back sa ating channel para sa ilang minutong treasure marker analysis. At meron tayong natanggap dito, magagandang video ito. Legit sign for treasures. At bago natin ito umpisan tatalakay, ako'y mag-shout out muna. At sa mga bago pa lamang sa channel, huwag kalimutan i-subscribe ito para palagi kayong updated. Alright, shout out tayo kina Dondon Rico, kay Saint Eufemia Plantabs, kay Cirilo Jaum, shout out din kay Seth Sarmiento, kay Kawan Heart TV, Andy TV, kay Long Platero, shout out din kay Aladin Resnera, kay Arnella Poor, Jun Tox, kay user GQ9, Raul Trangia, user WP5, kay MC Igay PX, shout out din kay Danny Flores, kay Vince Macabio, user Case9, Arcadio Angkon, Angkol Makasabi Vlog, kay Glenn Mario, John Nome, kay Dunel Parami, and lastly kay Rod Cardona Obligado, kay Albert Digal, Dennis Mortino, kay Injan Nakalaing, and kay Vonnie Chris Dipon. At sa mga hindi nabanggit ng mga pangalan, shout out sa lahat. Tayo na ngayon magpatuloy sa ating analysis. Okay, narito ang video na atin i-analyze ngayon mga katiyats. Atin muna panoorin bago natin umpisahan ito pagbigay ng ating analysis. Sir, anong marka yan? Ipadala ko to sa iyo, sir. Katingin, sir, kung saan to mag-umpisa kami dito magukay. Ito, galing dito, sir. Galing dito, mayroon naman dito isang marka ipakita ko. Ang galing dito, sir. Putong remedyo, sir, ha. Ito na, sir, ang sign, sir, nga ipakita ko sa iyo, sir. Binidyohan ko muna. Itong sabi mo nga spoke marker ba, true hole ba, tingnan mo, sir. Hawani di agaw, takita agaw, maglapos silong agaw, kana hawani di agaw. Kuha pong agaw. Naghihawanas kasama ko, sir. Ito, bato, hawani agaw, lapos yung lungaga, sir. True hole ba? Tapos mo ipakita ko video, sir, ha. Magmaya, sir. Punitan ako, sir, kung sa gining video, sir. Ako klaro magmaya, sir. Ikaw ang aling kamot yagaw. Ang kamot kasama ko, sir. Iali di agaw para makita, sir. Kamot wara-wara kamot yung kilungan na. True nga, sir, mo nilapos nga lungag, sir. Sabi plug mo nga true, whole true ba. Tapos, sir, sa ubos niya, sir, lungag, sir, ito. Lapos ng lungag, sir, lapos. Nakin sa lungaga, sir, din siya lapos, sir, hindi din lapos lungag, sir. Nakin lapos ng lungag, sir, nagturo sa pupunta rito, sir. Punta, sir, rito, sir. Mari. Dito siya tumama, sir. Ito nga kao, sir, ay. Ito nga kao, sir, itong tatamaan niya, sir. Itong daghang bato, sir. Inigo niya, sir, sa lapos niya. Ini, sir. Ini bato, sir, kini. Bato ni, sir. Ini bato ni, naigo sa lapos, sir. Pero lungag, sir, ay. Kawa naman ako, ha. Makita ni mo, sir, ba? Mag-asa mi mag-umpisa magkukay nito, sir. Padala ko itong video, sir. Bubit yapon, sir, bubit sukiti. Pako marker ba? Pako marker yung kasama ko dito. Dali mo na, sir, ha. Yan. Tantro nga lapos, sir. Iwarang kabot yung agaw. Isa may lunga na. Yagaw. Para makita ni sir ng lapos ng lungagaw. Gikan na lungaga, sir. Kang itulos yung kasama ko. Gikan. Papunta, sir, ito, sir. Dito sa tumama. Dito. Papunta rito, dito. Dito, sir. Dito. Dito sa tumama, sir. Dito. Dito sa tumama. Itong malaking bato to. Tamaan niya. Ito na tamaan niya, sir. Itong malaking bato. Ito. Tamaan niya, sir. Kung doon tayo tumingin sa
Pag silipin dito sir, doon ka mo sumilip, papunta sir rito. Ito. Ito nga bato, dito siya tumama. Ito sir, malaking bato to sir ito. Ito malaking bato to, ito malaking bato. Natamaan niya. Tapos sir, itong kabuuan ng bato sir ito sir, video ko. Yan. Itong kabuuan ng bato na. Yan. Ito. Yan ang spoke marker sir yan. Bali dalawa silang nagtapa dyan ito. Yan spoke marker oh. Dalawa sila. Yan. Ito. Tapos sa ilalim sir. Ito, tingnan ko sa camera. Sa ilalim ng bato nito, ito. Itong spoke sir. Itong spoke dalawa. True and true. Ito sir, hindi ito true and true. Ito lang ang true sir, lapos. Lapos. Pupunta sir ito. Sa tamaan ng bato. Tapos ito sa ilalim nito sir, sa ilalim nito sir. Ito sa ilalim yan. Yan sa ilalim. Ito parang ano to, X marker o biak ba yan? Ikaw nang pasya sir kung ano to. Yan parang X or ano ba yan? Tapos yung sa ilalim. Ipakita ko sa ilalim sir. Yan sa ilalim sir. Ito sa ilalim. Itong malaking butas oh. Ito, malaking butas to. Papunta siya rito sir. Sa likuran ko ito. Ito. Yan. Dito siya pa siya tumuturo dito. Ito. Dito siya tumuturo yung malaking butas. Dito siya pa siya tumuturo. Ang nagturo ito, yung hole. Ito. Ito sir, itong hole yan. Ikirang hole yan. At tinuturo yan, papunta siya rito. Rito. Ito mga bato to. Tapos, yung sa ilalim ng malaking butas na yan, sir, yan. Itong malaki na yung butas, sir. Ito malaki itong butas to, ito. Nagturo, papunta yan po rito. Pareho silang tinuturo sir, itong bato na to, tinuturo nila. Ito, natamaan. Tapos ang hugis ng bato, sir, pakita ko lahat yung hugis ng bato, ito. Ano? Sana sir, paggawa itong video, ay mag-antay kami kung saan kami mag-umpisa makukay. Itong purma niya sir. Yan. Okay, at bago tayo mag-umpisa mga katiyats, akin muna ipapakita itong mga nahukay nila katiyats. Ito ay kakaibang klaseng Japanese sword. Okay? Ang ating mga alam na Japanese sword ay yung katana o samurai. Pero hindi natin alam, lingid sa ating kaalaman ay ang mga official ng Japanese Army ay mayroong kakaibang sword na gaya ng European. Okay, kagaya na lamang ito. Ito ay Japanese sword pero kung tingnan ay parang Spanish. Manipis lang siya, magaan. Kaya ang nagdadala nito ay isang opisyal. Okay, at yung sa ordinaryong sundalo lamang ay yung ating nakasanayan na makita na mga tinatawag natin samurai. Yun naman ay katana ang eksaktong termino. Okay, kaya kung saan may ito nakuha, legit signs ito na merong Japanese occupation sa lugar na yon. Hindi lang yan, merong nakita sila katiyats na ito. Ayan. Yan ay isang medalyon or medalyon ng Spanish priest or mga praile. Meron pa siyang Latin word na vinum sinti. Okay, at yan ay ano yan, may halong gold yan. Ito yung kanyang likod. Okay, yan yung Kapitolyo sa Roma.
Kaya sigurado ako na pari ang may suot nito noon, siguro nalaglag ito. At pwede rin na nakuha ito ng mga Hapon doon sa mga taong may koleksyon ito, o nakuha ng mga Hapon sa mga praile dito sa Pilipinas. Kaya yan ay nalaglag or nabaon doon sa site na yon. Kaya itong sila mga katiyats ay magaling ito na mga nagukay diyan, kasi meron na silang mga itong talagang legit signs na merong Japanese occupation sa site. Katulad na lamang ito ay mga steel balls. At noong World War II ay hindi na ito ginagamit as a projectile ng mga kanyon. Ito ay ginagamit lang noong 1520 sa kapanahonan ni Magellan. Okay, itong mga bulitas na ito ay ito yung gamit sa mga kanyon. Kaya pwedeng ang lugar na yan noong digmaan pa ng mga Spanish ay merong nangyaring diyan, pagpaputok ng mga kanyon ng Spanish. Pero kung alam nyo yung Sayaysa balls na tawag, yung mga bulitas yun na merong laman sa loob na diamonds. Sadyang yun, binutas ng mga Hapon at nilagyan doon sa loob ng diamonds para doon nila itago. Okay, at ibaon nila yan as ganyan lang, baka lamang tingnan, pero sa loob niyan ay merong diamonds. Kaya search nyo yung Sayaysa balls. Okay, Sayaysa, ganyan lang. Meron akong video niyan sa Golden Boy Guide to Treasures. So Sayaysa balls, yan ang mga bula na metal na mayroong laman na diamond. Okay, kaya patuloy na tayo ngayon sa ating pag-analyze sa mga markers sa video ni Katiyats. Okay, at unahin natin itong mga Katiyats. Itong kanji, kanji character for pinaghalo ito na big at under. So there is something big under, kasi ang big ay ganyan lang yung big na pagkamarka. Ulitin nga natin, ganito lang yung big. Yan ang big. Okay, at yung may sa gitna, yan ay 3. So ito siya ay kombinasyon siya. Nagsasabi siya na big at under. Kasi ang under ay ganyan lang naman, T lang na may ganyan, o kahit T na ganyan, under pa rin yan. Ngayon pag nilagyan nila ng ganito ay ito na yung kanyang pointer. Ibig sabihin ay dito pupunta na side. Okay, kaya napakaganda ng sign na ito kasi pinagsama yung sign na big, yan nagaganyan, at under, at lalo na ito nilagyan pa dito. So doble na ang kanyang pagpahiwatig na ang puntahan natin ay ang east or kanan ng bato. So dito tayo pupunta ito. Ayan, so dito tayo mag-test dig. Ngayon, approximate distance niyan ay of course, umpisa tayo sa 3 to 5 meters. So, lakihan lang natin yan. That is 3 and 5. Ayan. So, kung mag-test dig kayo diyan ng 2 meters deep at wala kayong makitang mga signs o mga bato na hinugis doon sa hukay nyo sa 2 meters lang na
2 meters na lalim. So, diyan na kayo mag-adjust ng hukay. Ang ating formula naman ay 357. So, kung wala sa 35, huling test dig natin ang 7 meters away from the marker. Dito, naka-smile siya, oh. So, ibig sabihin, ay malapit lang sa sign na yan. Kaya, smile na kayo kasi malapit lang. So, yan, kapag mga smiley na ganyan na sign, ang item ay malapit or nasa bato lamang or nasa harap or nasa gilid nito. So in this case, dito talaga yan sa gilid niya. Kasi narito yung yan, yung treasure under pero bandang kanan at meron din dito. Ayan, kaya napakaganda na marker ito. Ngayon, puntahan natin yung sinasabi niya na ito ay malaking butas at merong through and through hole. Okay, ang bato na ito ay tinatawag to na limestone or igang. Ang mga igang sa pagsapit ng panahon ay napupurma talaga yan dahil very reactive yan sa ulan. Pero kapag man-made ang paggagawa nito, malaman nyo naman yan. Kasi kung man-made yan, bilog na binari na yan. Kaya pwedeng teleskopyo yan. Telescopic marker, of course tama kayo sa sinabi nyo na kung silipin nyo dito, ayan, papunta rito, ay meron kayong makitang ito. Ito ang tinuturo. So automatic, yan kaagad ng ating number 1 suspect. Kaya test dig tayo dyan mga katiyats. 2 to 3 meters deep. Kasi lumalalim na ngayon ang mga nakabaon sa 2 meters. Ang mga giveaway sa 2 meters ay hindi na 2 meters. Sa tagal ng panahon kumakapal ang lupa. Kaya 2 to 3 or even 4 meters deep. Yan yung mga quick deposit. Pero kapag giveaway, standard na yan na 4 to 5 meters deep. At sa panahon ngayon, umabot na yan sa 7 meters. Kaya palagi kong advocacy na hanggang 7 meters lang tayo for giveaways. Yan ang standard nila ng hapon. At kung magukay na tayo ng more than 10 meters, 10 meters plus na lalim, maggamit na kayo ng blower. Okay, yung parang ganyan na itsura na mayroong electric fan dito. Industrial fan ito ang tawag. Nasa 2,000 to 3,000 ang halaga. Ikabit nyo yan sa hose at bumbahan ng hangin doon ng inyong tunnel. Meron akong narinig na nadisgrasya sa may Bohol ng mga treasure hunters. Hindi siguro sila gumagamit ng blower. Kasi yung pag magukay kayo sa community, diyan lang sa baryo or sa bayan, pag diyan kayo nagukay, mayroong mga toxic itong toxic water diyan na na-absorb ng lupa dahil sa yan nga ay may kabahayan. Yan yung mga dumi ng tao, yung mga ihi ng tao, yung septic tank, doon yan nagsip sa ground na yan. Kaya kung magukay tayo sa mga gilid ng bahay natin, sa eskwelahan, marumi na yan ng mga tubig, below the ground ay nandoon yung kontaminadong tubig na pwedeng poisonous, natural poison doon at hindi nilagay ng hapon. Meron kasi kaming experience niyan. Noong 3 months ago, yung pinuntahan namin ay naghukay sila sa baba ng kanilang bahay mismo. Yung baba na yun ay nandoon yung kanilang septic tank. Kaya hindi lang may amoy, itim ang kulay ng lupa. Kaya toxic talaga. At hinimatay yung naghukay doon kahit na merong blower. Kasi sobrang baho, merong methane yan. Ang methane ay na-produce yan ng decaying organic material na galing sa ibabaw ng lupa.
At ang methane ay masama sa ating lungs kapag nalanghap natin. Kaya kung maghukay kayo ay huwag na kayong lumagpas sa 10. Yan lang ang sa akin. Huwag na tayong ambisyon ng big deposit. Okay na yung giveaway or quick deposits. Okay, balikan natin to. Ngayon ay pwedeng dito yan, yung kanina, at pwede rin na baliktarin natin yan. Dito tayo sisilip at tatagos ang ating paningin dito sa kabila. Okay, kaya kung dito tayo sisilip dito, so tatagos doon at tingnan lang natin kung saan maglanding yung ating paningin. At ito ang ating number 2 na prospect at ito yung number 1. Okay, itong igang ng mga bato na yan or limestone, siguro sa panahon ng hapon ay hindi ganyan ang itsura niyan. At kung talagang binarinahan nila ito, ay kaya nilang butasin ang bato kasi meron silang mga kagamitan. Okay, so kahit igang man yan ay katulad doon sa isang lugar na napuntahan namin, mga igang talaga ang bato. At kung merong mga marka ng hapon ay nasisira na dahil sa igang nga yan. At madali siyang masira ng ulan. Reactive sa ulan ang mga limestones. Kaya kung tingnan yun doon yung treasure site, ay wala talagang kamarka-marka. Pero dahil may mapa doon ang treasure hunter na pumunta, ay alam niya kung saang bato. Kaya doon sa baba ng bato, naigang lang ng walang kahit itsura na bato. Walang hugis siya. Natural lang siya na talagang igang siya. Malaki nga lang siya. Okay, at yun, dinurdos ka agad nila kasi nasa mapa nakalagay na nasa ilalim pala ng bato. Nilagay ang giveaway yun, mga bilog na kulay puti na semento. Mga bilog na semento. Kaya sa loob yun, merong mga laman yun. Kaya huwag tayong magkumpiyansa kahit igang lang yan, ay pwedeng merong laman. Okay, so hanggang dito lang ako mga katiyats. Good luck sa inyong treasure hunting dyan. Sana patnubayan kayo ng ating puon na may kapal. I'll see you on my next video. Ingat kayo.